Nang-scam daw si Wamos ng 10,000 pesos sa isang babae at iyak siya ng iyak. Scam? Na-scam ka? Na-scam po ako doon sa Gcash ko po. Sa Gcash niya Opo, boses na boses po ni Wamos. Saka, in-screenshot ko po yung ebidensya. Nag-send po ako sa kanya. Grabe, umiiyak itong si ate habang nagkukwento lang naman kung paano daw siya na-scam nitong nagpakilalang si Wamos Cruz. At totoo kayang in-scam siya ni Wamos Cruz? Bago natin panoorin ng buong video, gusto ko munang i-shout out si Eduardo Bamo, Meli Sugano, Magsaysay J, at si Merijen Balyar ng Masbate. Ano nga ba ang punot dulo nito? So, let's go! Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Edeline Labrador po. Edeline Labrador. Ilan taon na po kayo, ma'am? 45. 45. Ano po ba nangyari sa inyo na paano kayo na-scam para malaman ng ating mga kababayan kung paano? Eto nga mga boss, viral si ate kasi nga na-scam daw siya Page ni Wamos Cruz. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin sa video. Ano po pangalan ng page? Para malaman ng mga kababayan natin. Para maging aware sila kung anong mangyayaring Ito po. yung Wamos Baby Mature Cruz. Wamos Baby Mature Cruz. Wamonets Cruz. Ano po ba page yan? Page niya po to. Doon yung sabi niya may 15k ayuda, mag-like lang kayo and share. Ayan ang ano. Ayan, kitang-kita naman natin na kapag yung tao nanghingi sa'yo ng pera, scam na yan. Kung talagang tutulong yung mga vlogger, tutulong yan na walang kapalit. So, siguro yung page na chinat ni ate is hindi talaga siya real account or real page. So, dapat mapagmatsyag po tayong lahat. Oh, Yan ganun mga ang boss, ginawa tandaan nyo yung para Facebook page ni Wamos na yan, kung totoong legit ba 5 yan years na po o akong hindi, top fan niya para ni di Wamos. maiwasan natin yung Hindi scam. pa po sila sikat nun. ang ano, sa TikTok pa. Sa TikTok pa po nagpapalo ako sa kanya. Ano meron ko sa Na-scam po ako doon sa Gcash ko po. Sa Gcash niya Opo, boses na boses po ni Wamos. Akala ko talaga siya. Sabi niya wag daw po. Maingay, screenshot ko lang daw po. In-screenshot ko po yung ebidensya. Nag-send po ako sa kanya. Ayan po, binidyo ko pa po yan. Sabi ko, maawa na kayo sa akin. Kasi tatlo yung anak ko pinapak. Paano ka na-scam te? Nag-send po ako, yung sinend ko po yung sabi niya mag-send daw po, mag-like and share lang daw po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda, 20k, 50k, mga ganun. Ako po nagbakasakali ako, sabi ko yung backpay ko pang online business ko po. Ngayon, in-screenshot ko po, sabi screenshot mo, sabay, eto po nag-reply siya. Sabi niya, screenshot mo yung balance mo. Pero ano yan, account talaga nila Wamos yan or ano? Doon po yun sa page po. Wamos Baby Mature Cruz? Opo, yan po. I-check mo muna yung account niya kung legit ba talaga. Oo, ayun kasi nga ano dun eh. Po yan kasi, di ba po sabi PM me. Nung nag-PM po ako, minsan may nakalagay na subscribe, 55 pesos magbabayad ka po. I-click mo muna. Wala Kung po akong- Makikita kasi kung ilan yung Oo. followers. Hindi, pakita natin ma'am, pati nga ma'am kung anong pangalan ng ano. Wamos Baby Mature Opo, Cruz. Ayan po, ayan po. Tsaka Wamonet Cruz. Ayan po. Tsaka Baby Mature. Opo. Pero diyan ka nagpadala sa Saka Wamos, nagpadala ng Baby Mature. 10k. Yan po sa Baby Mature. Yung Baby nag-screen- Mature. Opo, Cruz. Cruz, diyan ka nagpadala ng 10k. Opo. Paano mo nasabing legit yung account? Kasi po nag-subscribe ako ng 55 pesos. Nag-subscribe sila siya ng 50 pesos. Kaya po legit siya. Hindi naman porket nag-subscribe ka dun sa isang page is legit na yon. Kasi lahat naman po ng kahit anong page ay possible magkaroon po ng subscriptions yan. Katulad po ng mga ilang page ko sa Facebook na kahit hindi pa siya monetize or kahit po siya ay hindi po naka-under sa pangalan ko, may subscriptions po na nakalagay doon sa akin. Pwede ko po siyang i-set up. Pero itong case na to, possible scammer po. Kahit po sabihin natin nakaboses ni Wamos kasi pwede na pong gayahin ang boses natin using AI. Marami pong lumalabas na ganyan na pwedeng gayahin ng mga boses natin. Kaya mag-ingat po tayong lahat kasi marami pong lumalabas na ganyan. So kapag po binigyan kayo ng tulong, so tulong na lang, tanggapin na lang natin. Wag na yung kayo pa ang magbibigay ng pera at magiging doble. Doon pa nakakahalata naman tayo na scam yung ganun kapag ka ikaw yung nagbigay ng pera sa kanya at hindi yung ikaw ang natanggap, di ba? Nakakapagduda naman yun. Pero sana sa susunod wala na mangyaring ganito. Hindi naman as in, forget nag-subscribe ka, is legit na yun. Oo. Kasi lahat naman ng account mayroong ganun.
Kahit fake account, pero ganong setting. Ano po nangyari after na nag-ano kayo? Yun po. Tapos nung na po ako, ini-screenshot ko na po. Opo. Tapos nag-send na ako sa kanila. Sabi niya, i-send mo yung total balance. Andiyan pa yung date. Wala po kasi yung load eh. Wala akong data kasi wala na talaga ako ngayon, kuya. Nag-police report na ako, 3 anak ko. So, pinapacheck niya yung balance kasi ganito yung gagawin ng scammer dyan. So, once makita yung balance, halimbawa, ang balance sa Gcash mo is 5,000 pesos, magre-request siya ng pera doon sa tao na yon. Halimbawa, gusto niyang i-request money is 5,000 para sakto yung pera na makukuha doon sa biktima niya. Kasi kung ang kukuhanin niya is 10K, hindi papasok doon yung pera sa'yo. Kung 5K di dapat yung i-request mo, hindi pwedeng lalampas. Kasi kung lalampas, hindi mo matatanggap yung pera na makukuha mo dun sa biktima na yon. Grabe naman, tapos sinisin lang nila po. Sabi ko, maawa na kayo sa akin. Wala na ako ibang pera niyan. Pero yung 10K po, naipadala nyo na sa kanila. May tumawag po sa akin, hiningi yung 6 na number na code. Sabi ko 2 lang. Sabi niya, hindi para doblehin natin. Ita times 10 natin yan, mas malaki. Sabi niya ganun, pinapunta niya pa nga ako doon sa Gcash Ano yung pangalan na pinadala mo sa Gcash? Edeline Labrador po. Ay, hindi Ay, hindi yung sa akin po yung gamit ko. Oh, ay, hindi Account niya. yung sinendan mo, anong pangalan? Yung sinendan ko, hindi Oh, kasi po, may pangalan code po yung yung Gcash. kinuha nila Code sa lang. akin. Code Kasi lang, sabi, ATP. mag-cash in ka. ATP lang. Mag-cash in ka. Una pa nga po Eto yung narinig tandaan ko, nyo mga tapos boss, tumawag po wag yung isa, na sabi wag niya, doble kayong yung magbigay ito. ng Ilahat mo OTP na yung sa pera mo mga para mata-times Gcash 10. nyo. Inaantay ko po Kahit yun. sino pa yung nanghihingi na yan. Digit na ko, sabi ko, At ayoko, 2 digit nagpapromise na lang. magbigay ng pera sa inyo, Kasi wag may na mga wag send po ako nyong ng Gcash ibigay dito ang eh. OTP Tapos number nyo sinend- dahil screenshot dyan sa nila kanya. na-access Wala yung na po, pag Gcash sabi nyo. niya, wag mo i-off i-open mo lang. Wag mo i-off. Di, in-open ko lang po. Tapos nung chinek ko po yung Gcash ko, 0 balance, 7 cents na lang po yung tira nung yung Gcash ko. So ngayon ate, panawagan mo kay Wamos plus sa pamilya din niya. Opo, sabi niya kasi nag-chat ako. Ang dami ko sinabi, 5 years na ako sa'yo. Hindi pa kayo sikat ng asawa mo, yung una mo pang asawa yan. Followers mo na ako. Nagsisend ako sa'yo, sabi ko pansinin mo ko, sinin ko yung screenshot. Nag-video pa ako sa'yo noong oras na yun. May date pa yung Gcash ko kung kailan nakuha yan. Parang awa mo naman, tulungan mo kasi boses na boses mo talaga. Meron akong record mo. Nandun sa cellphone ng anak ko kasi doon ko in-open yung Gcash ko. 2 anak ko na nagka-college, isang elementary. Single mom lang ako. Grabe, lagi ako nagla-like sa'yo, walang hinto, umaga, tanghali, gabi. Sinisin mo lang yung message ko, pinag-download mo ako ng Shein, nag-download ako, sinabihan mo ako, irarapol na lang yung pangalan ko. Umasa ako, 1 linggo na ako ngayon, natanggal ako sa trabaho. Alam mo yan, nagme-message ako. Wala na akong trabaho ngayon, ipapupuhunan ko sana yung 10,000 na yun. Parang awa mo na, tulungan mo naman ako, dito ako kay Diwata ngayon, oh. Nagpapakasakali ako na baka mapansin mo ako, maawa ka sa akin, wala akong trabaho. First time lang nangyari sa akin kung ganito, sa'yo lang. Sa'yo lang, kasi sa'yo lang ako nagla-like. Kaya nananawagan ako sa'yo, pati sa asawa mo, pati doon sa anak mo. Lahat ng page nila like ko, pinapalo ko yan, nandito lahat. Ayun nga mga boss, no, hindi nga ako. naman natin Meron pa masisi ditong si ate business kasi chat. nga super So, ayun nga, na-scam siya doon kasi binigay niya lang naman yung 6 digits number or OTP na tinatawag. At yun ang kasi ang pinaka-importante kapag kailangan mong buksan yung isang Gcash number or Gcash account. So, dapat, wag niyo po talaga ibibigay yan kahit kanino. Kahit may magpakilala man po yan sa inyo na kamag-anak, kapatid, wag po ninyong ibibigay kasi yan po talagang importante sa lahat. So, ayun lang, sana maging aral po ito sa atin na wag pong basta-basta magtitiwala. At kung may bibigay po sa inyo ng tulong, wag po kayo yung magbibigay. Kayo po dapat yung tatanggap ng tulong. At yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba.